Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ay kakasama ngayon sa ating pagbubulay-bulay. Today is February 4. Kung ngayon ay ang ating reading, ang ating babasahin ay nasa mga awit, kabanatang 33, Psalms 33. So, kung may katabi kayong Bible o sa inyong apps ay buksan na natin sa Psalms 33. So, buksan na natin ang ating pag-uusapan ngayon. Ang tagumpay ay nanggagaling sa Panginoon. Victory comes from the Lord. At ito ay napakahalaga na kailangan natin makakita ng ebidensya na totoo nga. At sa Psalms 33, alam natin ito po ay isang awit na nagposasabi na kailangan purihin ang Panginoon. At ang isang dahilan kung bakit tayo dapat magpuri sa Panginoon dahil binibigyan niya ng tagumpay ang mga nag-umaasa sa Kanya. So basahin po natin yung focus verses natin. At ito po, pinili ko yung verses 12 to 19 ng kabanatang 33 ng awit ng mga awit. So basahin ko muna sa Tagalog at ganito po ang sinasabi. Tayo bago natin basahin, let's pray. God and Heavenly Father, buksan niyo po ang aming mga mata sa katotohanan na aming pag-uusapan ngayon na magiging inspirasyon namin sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So basahin natin itong awit 33, ulitin ko 12 to 19. Sabi dito, magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Verse 16, di dahil sa hukbo, naghari, nagtatagumpay. Ni dahil sa lakas, nagwagi ang kawal. Kabayong pandigbay di nakailangan upang sa digma ay kamtin ang tagumpay. Di nakapagliligtas, lakas nilang taglay. Ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga, hindi hahayaang sila ay mamatay kahit tagutoman sila ay binubuhay. Yan po ang ating talata na ating pagbulay-bulayan. Basahin ko muna ulit sa English, ESV version. Good morning, Kuya Lito. So, ganito po ang sabi, the Lord looks down from heaven. He sees all the children of man. From where he sits enthroned, he looks out on all the inhabitants of the earth. He who fashions the hearts of them all and observes all their deeds. The king is not saved by his great army. A warrior is not delivered by his great strength. The war horse is a false hope for salvation, and by its great might it cannot rescue. Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love, that he may deliver their soul from death and keep them alive in famine. So, napakasarap basahin. Pero ang tanong, totoo ba ito? Di ba? Awit. Ito'y isang awit, isang ekspresyon ng paniniwala na saan ang ebidensya na totoo ito. So, gusto ko lang i-cite ang ilang mga pangyayari sa banal na kasulatan simula sa matandang tipan hanggang sa modernong panahon na nagpapatotoo sa lalo't higit sa sinasabi sa verses 16 to 18. Sabi niya, ang sanghari ay hindi kayang iligtas ng kanyang malaking hukbo kahit na pinakamahuhusay ng mga kabayo at sa kasalukuyang panahon, yung mga nating pinaka-advanced na weaponry, mga katulad na nakikita natin sa ibang bansa, hindi yun sapat para magligtas sa isang bayan. So, simulan natin, mag-iwan ng ilang examples. So, una,
na nagpapatotoo sa paniniwala na ito na dapat nating paniwalaan ay sa panahon pa ni Abraham. Si Abraham noong masakop o mabihag ang kanyang pamangkin na si Lot, lumaban sa sa maraming mga kaaway na pinangungunahan ng kundi ako nagkakamali 4 na hari sa mamagitan ng 300 tao lamang. And sa pagpapagitan ng gabay at proteksyon ng Diyos, nabawi ni Abraham si Lot at tinalo yung 4 na mga hari na sumakop at bumihag kay Lot. At higit sa lahat, napakarami niya tinatawag ng loot na yung mga nakuha niya sa kanyang kaaway. So yun ang una. Panahon ni Moses, Amalekites, si Joshua, ang mga sundalo ay nakipagbaka sa kanila. Habang nakataas ang kamay ni Moses at nananalangin, nagtatagumpay si Joshua laban sa mga Amalekita o Amalekites. Kapag binaba ang kanyang kamay, natatalo, kaya ang ginawa ni Aaron at ni Hur, tinaasin-nawakan ang kamay ni Moses dahil napapagod na siya. Ang resulta, tagumpay. Nadaig ni Joshua ang mga Amalekites. Okay? So, panahon ng pagpasok sa kaharian ng paggaling sa paglaya sa Egypt ng bansang Israel, ang Jericho napapaligiran ng napakagandang mga walls. Sinunod ni Joshua ang payo ng Diyos, ang utos ng Diyos na ikutan once a day ang buong kuta. Tapos ng 7 araw, sumigaw sila ng malakas dahil noong 6 na araw wala silang sinagawa kundi tahimik silang nagmamarcha. Sa 7 araw, sumigaw ang mga Israelita, bumagsak ang walls of Jericho. Nakapasok sila at nagsimula ang conquest ng lupa ng Kanaan. So, nakita natin, iba-ibang panahon, iba-ibang hundreds of years ang difference. Ang sinasabi dito, ang asang hari ay hindi kayang ipagtagumpay at ipagtanggol ng kanyang malaking hukbo. Ito ay totoo. May panahon na ngayon, ang ating pag-usapan ang hari ng Israel na si Haring Saul. Nagtiwala sa sarili, sa isang araw na pakikipaglaban, natalo ng mga Philistines dahil ang pinaniniwalaan niya, malakas siya. Namatay si Saul kasama si Jonathan at ang kanyang mga anak. Ang problema, alam natin, hindi siya nagtiwala sa Panginoon, nagtiwala sa sariling lakas. So yan, mga ebidensya na ang pagtitiwala sa Panginoon ang susi sa tagumpay at ibibigay ng Diyos ang tagumpay sa nagtitiwala sa Kanya. Moving forward, si Haring David, noong kanya ay sumunod na hari na Israel, ang buong kapaligiran at ang mga bansa ay nasakop niya dahil si Haring David ay man after God's own heart at laging nagtitiwala at humihingi sa Diyos ng tagumpay laban sa mga kaaway. So, ito natin, tao ng Diyos o kaya hindi na nagtitiwala sa Diyos, nagtatagumpay. Tao ng Diyos na nagtatiwala sa sariling lakas, natatalo. Moving forward pa ulit tayo, panahon ng hari ng Northern Israel, nasakop ng Assyria noong panahon ng 722 BC dahil nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan at hindi sa Panginoon. Pero si Haring Hezekiah, hari ng Juda, hari uli ng Assyria, si Sennacherib, 180,000 men na aatake sa mga hukbo ni Hezekiah. Walang nangyari. 180,000 men namatay isang gabi. At bago makalimutan, si Gideon sa panahon ng mga judges, 300 men muli tinalo ang mga Amalekites. Nagaway-away yung mga Amalekites. Talo sila. Dahil si Gideon nagtiwala sa Diyos. So, punta tayo sa panahon ng Roma. Masada, ginawa ng mga
uh, na inatake ng Romans, bumagsak dahil hati ang paniniwala ng mga Hudyo. AD 70, panahon ni Nero at ni Tito, bumagsak ang Jerusalem dahil nahaluan na ng Diyos-Diyosan ang pagsamba ng mga Hudyo. So makita natin ang ganap na pagtitiwala talaga sa Diyos ang susi ng tagumpay sa anumang struggle. At kahit hindi sa giyera, kundi sa mga hamon ng buhay, ang pagtitiwala sa Diyos ang susi ng tagumpay. So, makapakagandang awit ay katotohanan. At kahit hanggang sa kasalukuyang panahon, basang Israel napakaliit kumpara sa lahat ng mga bansa na nasa kanyang kapaligiran. Makikita natin na ebidensya ang pangatagumpay ng Israel noong 1967 at iba pang hanggang sa kasalukuyan, October, hanggang sa panahon na ito na ang Hamas, ang Hezbollah at ang iba pang mga kaaway ng mga ang Houthis na kaaway ng Israel, dahil ang Israel ay nagtitiwala hindi lamang sa kanilang great might ng army kundi sa Diyos. Sa kanilang practice ng Judaism, lagi pa rin silang tagumpay laban sa kanilang kaaway. So ano ang sinasabi nito sa atin? Tayo may kanya-kanyang giyera. Maaring hindi katulad ng pakikipagbaka na ating nabanggit. Kabalit kung anumang hamon sa buhay, ang sabi dito sa huling verses na ating binasa, verse 18. Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, on those who hope in His steadfast love, that He may deliver their soul from death and keep them alive in famine. So ano man pinagdadaanan natin ngayon, problema sa kakapusan, problema sa kalusugan, ano namang bagay, problema sa magulong kapaligiran, tiwala lang tayo sa Panginoon, ganap na tagumpay, di niya pagkakait dahil hindi nagbago ang Panginoon. Ang ating pananampalatayanan, sabi sa Hebrews 38, He is the same yesterday, today, and forever. So kung ano man ang hamon sa buhay na pinagdadaanan natin, ang solusyon ay hindi pagsikap sa sariling pamamaraan, kundi panalangin at pagtitiwala sa Panginoon na merong siyang gagawin sa tulong ng maari na ibang tao at higit sa lahat sa mga tulong ng siyensya at ano pang mga bagay na natuklasan na galing din sa Diyos para ang muling kagalingan at kaayusan ng buhay ay makamtan. So especially dedicated ang aking devotion kay Brother Jojo Gonzalez. To continue praying for you. Tagalingin ka ng Panginoon. Sa iba pa na may karamdaman, anumang binabattle, ibigay natin sa Panginoon. Mga kailangan sa buhay, matatagpuan sa Panginoon. So, sana'y ang ating napag-usapan ay magpaging pagpapalakas sa atin sa lahat ng hamon na maaaring dumating. At ano man ang mangyari, alam natin babalik ang Panginoon. Dadalhin tayo sa isang lugar na kung saan yung final victory, ang presensya ng Panginoon ay ating mararanasan. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsama. Tandaan natin, victory comes from the Lord. At hindi niya ito ipagkakait sa mga nagtitiwala sa Kanya. Tayo ay magpasalamat. Salamat, Panginoon, napakaraming ebidensya na patunay na ang mga salita na aming binasa sa mga awit ay totoo. Anumang hamon sa buhay, pagkasama namin kayo, walang mahalang hindi namin mapalalagpasan. Sabi nga, Panginoon, if God is with us and we are with God, who can be against us? Naway maging hamon ito at aming sandalan ng aming paniniwala sa inyo, Panginoon. Inyo kami, hindi ang inyong mga mata ay nasa amin at nakikita niyo ang aming mga gawa. Ituwid mo kami kung kami nagkakamali para hindi kami mahulog sa
pagkatalo. At kung tama ang aming ginagawa, help us, Lord, tulungan mo kami para higit pa kami magawa ang pinakamabuti at makamtan ang pagpapala na alam namin hindi naman ipinagkakait sa mga nagtitiwala sa inyo. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, tandaan natin ang tagumpay ay regalo na hindi ipagkakait ng Panginoon sa nagtitiwala sa Kanya. Maraming po salamat. Hanggang sa muli.